Malapit na naman ang Christmas season at gift-giving season. Kaya nakaipaisip ako kung ano ba yung magandang ibigay natin sa ating mga lolo, lola, nanay o kaya naman tatay. Tsaka yun sa mga bata na din. At isa ito sa pumasok sa isip ko, si Itel A50. According to Itel, isa to sa mga best-selling units nila. So ngayon titingnan natin, sulit ba itong bilhin? Maganda ba siya? Pwede ba na ba siyang pangregalo? Hindi ba kayo mapapaya pag niregalo nyo siya? Makakapaglaro ka ba dito? At kung ano-ano pa na tungkol dito sa unit na to. So, tingnan natin yung unboxing and then yung full review nitong Itel A50. Again, disclaimer lang, hindi po ito binigay ng Itel. Hindi ito sponsored video. So, makasigurado kayo na unbiased yung magiging result nito. So, ay binili ko yung unit na to para mabigyan kayo ng overview kung maganda nga ba talaga. By the way, nabili ko yung phone na to sa TikTok shop. And TikTok shop, mura and may mga discounts naman. So, meron din sa Lazada and meron din sa Shopee. Kaya lang ako ng TikTok kasi nung time na binili ko to, dun siya mas mura. Pero pwede nyo rin siyang bilhin sa Shopee and Lazada or sa mga physical stores. Pero suggest ko sa inyo, sa online nyo lang siya bilhin kasi mas malaki yung discount. Ngayon, unbox muna natin yung unit. Yung unit pala na kinuha ko ay yung may pinakamaliit na variant, which is yung 3+5GB of RAM and 64GB of ROM. Para matest talaga natin kung kaya na ba nung maliit na variant yung mga common tasks na ginagawa natin. Kung makakapag-firm ng maayos yung lowest variant, tsaka mas maayos yung performance ng higher variant. Makita natin dito yung A50 logo, yung 4G, and sa ibaba, makita natin yung awesome and Itel branding. Sa gilid, makita natin yung 12 months warranty and yung ating A50 logo. Sa kabilang side naman, makita natin yung free case. Yan. Tapos sa likod makikita natin yung kanyang top specs. So, unbox na natin. Unang bubungad sa atin yung unit na nakabalot ng protective plastic. Sa ilalim may makikita natin yung warranty card at yung kanyang rubber case. Guys, take note. Ito ay hindi jelly case. Rubber case siya. Kaya nakakamangha kasi sa presyo nito nag-effort pa talaga sila na rubber case yung ilagay. Parang nga din pala tong design ng MagSafe. So, grabe. Nakakatuwa na sa presyong ganito, hindi jelly case yung nilagay talaga. Pero ditong cutout para sa fingerprint scanner at sa camera module. May kahawig talaga to, guys. Meron tong kamukhang cellphone, nakakatuwa lang. Sa ilalim makikita pa natin yung kanyang charging brick. Yan, maliit lang siya. And yung kanyang USB Type-C to A cable and yung SIM ejector pin. Guys, pagbukas pala natin ito, dahan-dahan nyo lang hilahin kasi baka sumama yung screen protector. O, eto yung itsura ng likod ng ating phone. Grabe, napaka ganda ng likod ng phone na to. Hindi siya fingerprint magnet, parang medyo matte siya and parang sparkling siya kapag natatamaan ng ilaw. Depende sa tama ng ilaw yung kislap. Makikita din natin dito yung kanyang camera module and yung kanyang cameras. Nandito rin yung kanyang LED flash na nakapabilog. Setup ko lang guys saglit yung ating Itel. Habang sinesetup ko, ito nga pala yung itsura niya habang nakasuot yung case. Grabe, may kamukha talaga guys. Mukhang mansanas talaga siya. And nakakatuwa lang na sa ganitong presyo na pagmukha nilang premium o mas mukhang mahal yung device. Ito nga pala yung itsura yung kanyang screen. 6.6 inches na nga pala to na naka-punch hole display. Tapos nga pala guys ma-setup at tingnan naman natin yung kanyang buttons and ports. Sa ilalim makita natin yung speaker, USB Type-C, yung kanyang microphone at yung kanyang 3.5mm jack. Sa kabilang side makita natin yung SIM tray. Sa taas wala tayong makikita. Sa kabilang gilid yung kanyang power button at volume rockers. Yung kanyang power button ay fingerprint scanner na din pala. 6.6 inches na nga pala yung display nito. Naka 720p at naka 90Hz refresh rate. So sa paggamit ko nito sa loob ng ilang araw, wala naman ako naging problema. So, browsing, Facebook, smooth naman siya for the most part. At masasabi ko na very usable. Lalong lalo na kung simple task lang yung gagawin natin. So, trinay ko din siya sa gaming at ito na ngayon nilagay ko yung Mobile Legends. Isa ito sa mga kinagulat ko sa phone na to dahil para sa presyo niya, kalain mo na makakapaglaro pala ako ng Mobile Legends dito.
syempre sineset ko din yung expectation ko doon sa price ng phone. So dito nga, nakapaglaro din ako ng ilang games at masasabi ko na playable naman si Mobile Legends dito. Nagulat pa nga ako kasi yung kanyang graphics ay sagad or kaya niyang isagad hanggang ultra. Pero para mas smooth, nilagay ko na lang siya sa kanyang recommended graphics. Dating naman sa battery performance, okay naman siya. Hindi naman siya sobrang bilis malobat, pero hindi rin sobrang unat. Sa charging lang, medyo nanibago lang ako dahil medyo matagal lang siyang mag-charge. Considering na 10 watts lang yung kasamang charger out of the box. Dating sa camera, decente naman yung makukuha natin dito at goods na. Medyo nasurpresa pa nga ako kasi hindi ko kinakala na 8 megapixel lang yung camera. Ito yung mga sample shots natin. Para sa presyo, hindi na ako magrereklamo kasi sobrang sulit na nito.